kailangan mag-appear kasi meron na daw siyang instructions 3 days before the bagyo. Hello! Kabubuhan, katangahan. Ang bagyo, unpredictable yan. So, hindi mo alam, yung instructions mo nung 3 days, hindi mo alam kung applicable pa rin ngayon na ongoing nangyayari ang bagyo. Presidente noon, pag may bagyo, tulog. Presidente ngayon, pag may bagyo, debriefing agad. Hindi na kailangan ako mag-order at mag-order ka pa on the day. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. Presidente ngayon, pag may bagyo, debriefing agad. Inaatasan agad ang kanyang mga agency. Diba? Tapos, mga kaibigan, ito. Duterte, missing sa gitna ng hambalos ni Rolly. Si Duterte, missing, nawawala sa gitna ng hambalos ni Rolly. Okay lang to, published November 2, 2020. Wala si Duterte, hindi siya makita. Nakatutulog sa kangkungan. Natutulog sa kanyang kwarto sa loob ng kanyang kulambo. Tamad. Diba? Ano pa? Basahin natin para malaman nyo, mga bugok. Kawawa naman kayo mga bugok eh. Wala kayong kaalam-alam. Ito. Galit na galit si Angelica. Banat ni Angelica. Habang binabagyo ang Pinas, anong plano? Tulog lang ng tulog. Kilos-kilos naman. Galit na galit si Angelica. Kumilos ka daw, Duterte. Nakatikim na naman ngayon ng masakit na salita. Yan. Si Duterte, no? Kay Angelica, mga kaibigan. Sabi ni Angelica, kilos-kilos naman, huwag tulog lang tulog. Diba? Matatandaan nyo mga kaibigan, nag-trending ang nasaan ang Pangulo sa panahon ni Duterte dahil nung panahon ni Duterte, palagi siyang tulog, nagpapanik na ang mga tao, talagang hindi na alam ng mga LGUs ang gagawin nila, si Duterte, tulog. Diba? Guys, hindi yan paninira. Google nyo, nasaan ang Pangulo, no? Si Duterte yan, makikita nyo lahat, mga news, Duterte, no? Mga kaibigan. Ano pa? Okay, nasaan ang Pangulo? GMA News ito, GMA News, November 2, 2020, nasaan ang Pangulo? Sa gitna ng pananalasa ng pinakamalakas na bagyo ngayong taon, tila missing in action daw si Pangulong Duterte. Dahil dito, trending online ang nasaan ang Pangulo. Hashtag nasaan ang Pangulo. Habang nasasalanta ang bagyong Rolly. Habang nananalanta ang bagyong Rolly, nasaan nga ba si Pangulong Duterte sa kasagsagan ng pananalanta ng bagyo? Hindi po siya katulad kay PBBM na makikita mo, nagpe-press debriefing na. Meron ng instructions. Diba? Si Duterte, tulog. Pagkatapos, mag-gaslight, magsisinungaling lang na. Kasi daw, nakapag-instructions na daw siya 3 days before. Hello? Hello? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Kasi, kung matino kang Pangulo, kita mo guys eto katunayan talaga to na distorted ang utak ni Digong, no? Distorted dahil nga sa fentanyl. Guys, nag-instructions daw siya 3 days before daw ng bagyo. Hindi na daw niya kailangan mag-appear kasi meron na daw siyang instructions 3 days before the bagyo. Hello! Kabubuhan, katangahan. Kasi ang bagyo, ongoing yan At the same time, hindi mo alam kung saan at hanggang saan yung range niyan. Katulad nga ng sinasabi ni PBBM kanina, malayo ang sentro ng bagyo sa Bicol region at hindi mo maaasahan na ganun katindi ang mangyayari sa Bicol. Diba? So, ang bagyo, ongoing yan. Unpredictable yan. So, hindi mo alam, yung instructions mo nung 3 days, hindi mo alam kung applicable pa rin ngayon na ongoing nangyayari ang bagyo.
Maaring yung instructions mo nung 3 days, o ganito ang gawin nyo ha, kasi halimbawa ang sentro ng bagyo sa Luzon, o ganito ang gawin nyo ha sa halimbawa Metro Manila, sa Metro Manila, o maghanda na kayo ng mga rubber boats, ng rescue team, o mga ayuda, ganyan-ganyan. Handa nyo na lahat yan. O kunwari, yan ang instructions niya ha, kasi ayon sa Pag-asa, sa Metro Manila ang sentro ng bagyo. Kaso dumating na yung bagyo at iba ang nangyari. Bagyo nga unpredictable. Minsan lumilihis, minsan umiiba siya ng direction, minsan lumalakas kahit hindi naman siya malakas, minsan naman sabi ang lakas pero biglang hihina, hihinto. Bagyo nga So kailangan nandun ang presensya mo. At that moment, andyan kailangan ng presensya mo. So mali na sasabihin ni Duterte na 3 days pa lang, meron na siyang instructions. Okay lang daw na hindi siya mag-appear na nandyan ang bagyo kasi 3 days naka-instructions na daw siya. That's a big, big mistake. Yan ay katangahan, kabubuhan, hindi marunong kung paano ang response pagdating sa bagyo, mga kaibigan. Kasi ang bagyo, sabi ko nga sa inyo, ito ay unpredictable. So, dapat talaga mga kaibigan, si Duterte, nandyan siya. Gayahin niya dapat yung ginagawa ni PBBM. Tama yung ginagawa ni PBBM. Dahil, mga kaibigan, at that moment, kapag nanalasa na ang bagyo, mga kaibigan, ay kita mo na andyan na yung reporting, yung mga tao, yung mga ahensya ng gobyerno na magre-report sa'yo na, Mr. President, dito, nasalanta kami, ganito po ang range ng pagkasalanta. O yung kabila, Mr. President, hindi naman po kami sentro, malayo ang bagyo sa amin, pero ganito, napaka-wide po na nangyari na apekto ng bagyo sa amin. Makes sense? Ang bagyo, unpredictable. Ang bagyo, hindi mo alam kung ano ang gagawin niyang pananalasa. Kaya dapat nandyan ka. Kaya isang kabobohan, katangahan, kaob-oban, kabugukan, ang sabihin na 3 days pa lang, andyan na instructions niya. Nag-instruct na daw siya, kaya hindi na daw siya kailangan na mag-appear. Bobo, di ba? Bobo. Napakatanga, napakabugok ni Duterte. Napakatanga niya, guys. Sobra. Presidente, lawyer, piskal, pero tanga, bugok. Diba? Makes sense. Nakita niyo mga kaibigan, tanga, bugok si Duterte. Akala ko pa naman matalino. Nung nakita ko yung video na yun, talaga namang sabi, ay, bugok pala ito. Napakatanga. Nag-instructions na daw siya 3 days ago. Kaya okay lang daw kahit wala daw siya that moment. Ang tanga, di ba? Napakatanga, napakabugok. Ayun ako mga kaibigan. Tama na muna, nagugutom na ako, kakain muna ako. Okay, bye!